Nahulog sa bangin ang isang pampasaherong bus sa Tagkawayan, Quezon habang bumabiyahe pa Maynila kagabi. Aabot sa 15 sugatan, kabilang na ang driver ng bus at ang karelyebo niyang tsuper. Para sa update, may ulat ng spot si Mark Bongat ng GMA Bicol. Mark? Maris, June, pasado alas 11 kagabi nang mahulog at bumaliktad ang Peña Francia bus na ito sa barangay San Vicente, Tagkawayan, Quezon na may sakay na 27 pasahero. Galing ang bus sa Naga City na papunta sana sa Maynila nang maganap ang aksidente. Kwento ng driver na si Gonzalo Hoble na silaw raw siya sa lakas ng ilaw na kasalubong nilang sasakyan. Iniwasan pa raw niya ang isang barikada kaya sila nahulog sa bangin. Sinubukan pa raw niya magpreno pero huli na ang lahat. Ayon sa pasaherong si Arnel Doroteo, mabilis daw ang pangyayari. Naramdaman na lang daw niya nakabaliktad ang bus sa kanilang sinasakyan. Para makalabas sila ng bus, kinakailangan pa nilang basagin ang mga bintana nito. Nagtamo ng pasa at galo sa mga pasahero, pati rin ang driver at ang co-driver ng bus. 10 sa mga sugatang pasahero ay dinala dito sa Naga City, 5 naman sa Lopez, Quezon para sa karagdagang medical treatment. Ayon sa PNP Tagkawayan, maiwasan daw sana ang aksidente kung may flagman o traffic light sa lugar. Sasagutin naman daw ito ng bus company ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot ng mga nasaktang pasahero. Patuloy pa rin ang investigasyon ng pulis sa aksidente. Maris, June. Mark, kumusta naman yung weather condition ng mga panahong nangyari yung aksidente? Maulan ba dun sa lugar, Mark? June, dun sa lugar na kung saan nangyari yung aksidente, hindi naman maulan. Sadyang madilim lang talaga yung lugar. June? Baka naman, Mark, may kabilisan yung pagpatakbo ng driver, although sinasabi nga niya na nasilaw siya dun sa kasalubong niya sa sasakyan dahil dun sa malakas na headlight, hindi naman kaya mabilis yung pagpatakbo ng driver, Mark? June, base sa pakipag-usap natin sa PNP Tagkawayan, isa sa mga ulong tinitingnan nila. Kaya hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang ginagawa nilang investigasyon. June. Mark, yung pagkakadescribe ng mga otoridad, parang may madilim yata doon sa lugar kung saan nangyari yung aksidente, Mark? Tama, madilim talaga doon sa lugar kasi medyo liblib yung lugar kung saan nangyaring aksidente. And actually, June, wala doon street lights o ano pa man. Kaya nagsisilbi lang talagang ilaw doon kung dadaan is yung mga ilaw na mga sasakyan. June. At ang lugar na yun, Mark, ay accident-prone area ba yun? Oo, June, sabi ng mga nakausap natin doon na mga taga-PNP, yun, simula daw doon sa area na yun at isa yung mga susunod pa mga barangay, yun yung mga kinukonsider na accident-prone area doon sa Tagkawayan, Quezon. Kaya hanggang ngayon patuloy pa sila pinag-iingat yung mga drivers na dumadaan doon araw-araw. June. Maraming salamat. Yan po si Mark Bongat ng GMA Bicol.